Ako kinuha to kasi nga may enhance ulit ang dignity at saka ng mga police. Of course, gagalingan ko para talaga lumabas na magaling ang ating mga police. Sir, correct me if I'm wrong, pero di ba po you are running for a position po? Yeah, for city councilor. Pero 4 years naman, naumpisahan namin itong movie na to before pa the campaign period. So, obligado rin ako kasi nakapirma ako sa kanila to be here. And ipapalabas naman siya after? After the election of May 12. Yan po. Thank you po. Thank you. And for Direct JR din, ano po yung feeling na ganito po yung mix ng cast ninyo na may mga kilala po and then may mga veterans din, may mga baguhan din? Talagang nung pinili namin yung cast dito, kami ni Mel Navarro. So, sa tulong ni Mel and lahat po ng creatives. Medyo ako halo-halo yung feelings. Kasi hirapan talaga kami na katulad niya, Martin Del Rosario. Kailangan clean siya, bilang pulis. Kasi bawal po yung may bigote, bawal po yung hindi malinis yung gupit. And siya naman, ang gagawin niya, magpapaalam siya sa kanyang mga continuity sa iba't ibang teleserye. So talagang masaya ako na talagang kinuha niya yung role, And then, ito si Maxine, sabi nga ni magpapakalbo, yes, bibihira ang pumapayag ng gano'n. Siguro sa Hollywood or siguro sa ilan lang dito sa industriya natin, bibihira lang ang pumapayag ng gano'n, lalo na sa pagiging artista. Happy ako sa feeling, lalo na si Paolo, maraming salamat. Si Paolo talaga from the very beginning, talagang naghintay sa amin ito, talagang ayaw tumanggap ng ibang project para lang dito sa pelikulang ito. Grabe. Thank you, Paolo. Talagang pinaglaanan niya ng oras itong pelikula na to. Beyond the Call of Duty. Even si Devon. Devon naman po ay nag-audition talaga sa amin ito. Talagang nag-audition siya. Gusto niya yung pelikula, gusto niya yung role. Happy din ako na pinili niya yung aking yung role na binigay sa kanya. TJ Marquez also, gustong-gusto niya, sabi niya sa akin na this is my first time na mag-act as bilang law enforcers kasi kadalasan puro love story at yung kanyang ginagampanan. Pero rom-com, dito talagang kaya niya, kaya nagpagupit na rin siya close to cadet, So, pero yung mga buhok nila, pagdating sa cadets, pagdating po sa academy, mababago po lahat yan. I will do the protocol, the reception, the recognition, and the graduation. So yun po yun. Happy ako sa kanila at yung aking mga iba pang cast, nandito si Martin Escudero. Martin Escudero, kakatapos lang ng blockbuster movie niya, So, talagang happy ako at gusto niya yung role niya na yung kanyang totoong uniform na Major Benitez, Talagang gusto niya yung role niya dahil siguro yung pagka-pulis niya dati sa teleserye, yung mga production na wardrobe lang na hindi totoong uniform. And si Lance naman is from Star Magic. Yung kanyang mother ay isang police officer din. Talagang in character na siya sa role niya bilang SWAT officer. And si Mark Newman is from ang dami teleserye dito dati. Siguro I encourage him to go back sa showbiz. Buti na lang, sabi niya na, sige, babalik ako sa showbiz. This is his comeback film. Comeback nito, Right, di ba? Encourage him na talagang, sabi ko, sige, gusto niya bang mag-villain role. So, happy naman ako na mag-role siya na villain, although yung kanyang mukha hindi pang villain. Pero sa showbiz naman, sa movie naman, kahit hindi villain yung role mo, kaya naman yung gampanan. Dindo Arroyo is my long time actors na to sa iba kong mga pelikula. Okay na po, wala na po ako masabi sa kanya. Si Bella Thompson, talagang yan, yung aming bagong artist dito sa movie na to. Gusto rin niyang gampanan yung kanyang pelikula. Happy po ako, sobrang happy kami sa production. And si Cyrus Imperial, marami pa pong artista na hindi nakarating. Talagang
pagbubutihan namin lahat ang pelikulang ito. Kaya I hope makapagbigay kami hindi lang entertainment, inspiration, and yung sa awareness. Yun nga po. Thank you. Thank you. Last question ko lang, Martin, ito rin ba yung reason kung bakit nag-ahit ka ngayon? Yes, kanina dumating pa ako dito, buong-buo pa yung mustache ko. Pero buti na lang, kakatawag ko lang doon sa producer ng Lolong, ng PM namin ng Lolong. Pumayag naman sila na mag-prosthetics na lang muna for the meantime habang gumagawa sila ng eksena na mag-explain kung bakit ako magtatanggal ng bigote. So previously ba hindi pa naging conflicts with Lolong yung role mo dito? Nagawa naman ng paraan na ayusin yung schedule and nagawa ng paraan din yung look. So, yun, naayos naman. Okay. Thank you and congratulations po. Thank you. Thank you, Junel. Now we have a set of questions from Josh Mercado of ABS-CBN. My question is for Maxine and Devon. You two will represent women in uniform. How does that feel na i-represent yung kakabaihan sa police?